Magandang araw ng linggo, hapon na po dito sa Amerika. Araw ng linggo, 1:15 in the afternoon, April 26, Sunday. Okay. So, hello. Sorry po, magla-live sana ako. Kaso nga lang, nagsabi ng asawa ko na labas daw kami. At, mag-ice cream sa labas. So, kaya ngayon, nag-decide na lang ako na i-video ko na lang. And then, sa mga susunod na araw, huwag kayong mag-alala. Magla-live tayo. Dahil talagang gusto kong yung mga keyboard bashers is sabihin nila sa akin habang naka-live ako kung ano yung mga gusto nilang sabihin. Hindi yung pagkatapos na ng live saka sila nagsasalita. Okay? Okay. Unang-una, ulitin ko po ulit ha. Ang video na to is hindi to tungkol kay Pugong Biyahero, hindi to tungkol kay Krishna, ito ay tungkol sa mga bashers. Kung ano ang naging mga tugon ng mga bashers na to sa mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo. Unang-una, that's the unang-una. Pangalawa, pag ang mga nagsasabi ng opinyon na salungat ng aking opinyon, hindi ko sila tinatawag na bashers. Actually, inaano ko ngayon hinihikayat ko ngayon na kung ano yung opinion mo, it's okay na ilabas. Kahit sa ang video ko, nakailang video na ako ng reaction ko, at sinasabi ko na igalang natin ang opinion ng bawat isa, at kaya nga kahit yung mga nagsasabi ng kanilang saloobin na kontra sa opinion ko, for example, sabihin ko to, again, example lang to hindi natin ito binabash si Krishna. No. Or binabash si Sir Paul. No. Ito, pag-usapan natin kung ano yung mga reaction ng mga bashers na tinatawag. Hindi yung mga nagsasabi ng kanilang opinion sa tamang pamamaraan o sa marespetong pamamaraan. No. Ginagalang ko yung mga yon. Gaya ng ulitin ko ito, sinabi ko na to ng isang araw, pero maganda kasing example yung talaga. Nung marami akong mga nababasa na nagsabi na, ano ba yan? Klaseng babae yan. Lagi na lang nakadila, lagi na lang nakalabas ang dila. So, ako naman, agad pinagtanggol ko, nasabi ko, ganyan na kasi ang uso ngayon, no? Generational gap. Yung explanation ko. Bakit yung si Krishna is naglalabas ng dila is because it's uso na sa kanila. Hindi na yan something na nakakapagtaka kung hindi, yun na yung sila, yung henerasyon nila. Yun ang explanation ko. Na pinagtanggol ko kung ano yung side ni Krishna. At meron yung mga nanonood sa akin na nagsabi, mawalang galang na Nurse Nora, pero hindi mo ako pwedeng ipilitin, sabi, na igalang si Krishna kasi hindi talaga para sa akin, sabi niya, marami ang nagsabi noon, hindi katanggap-tanggap na yung ginagawa niya at hindi yun karespeto, yun ang term na ginamit nila. Na kahit na pa rin, pinagtanggol ko yung side ni Krishna, pero sinabi pa rin nila ang kanilang saloobin, kilala niyo po kung sino kayo, at ako po ay talagang humahanga sa mga tao na nagsasabi ng kanilang opinyon, pero yung hindi pabastos. Yun. Kaya sabi na pa, I'm sorry Madam Nora, pero hindi, para sa akin hindi talaga katanggap-tanggap. So, marami rin yung nagsabi, masyado siyang galaw-gaw. Yun ang nagsabi. Which, nagsabi ko, again, pagpaumanhin natin kasi matagal siya na naging responsable sa kanyang pamilya. Ang dami kong mga video na pagtatanggol sa mga negative na komento laban kay Krishna. At ako ay humahanga sa mga nagsasabi na ako, ma'am, talaga para sa akin hindi kagalang-galang yung pagiging masyado niyang magaslaw. So, hindi niya pwedeng sabihin na tinatawag kong basher ang mga salungat ng opinion sa akin. No. Actually, gusto ko yung may mga tao na sinasabi ang kanilang saloobin kasi baka mas maganda kung yung sinasabi ko may kokontra at maipakita niya naman yung other side.
So para yung hindi lang isang side ang sinasabi ko at merong magsasabi, which nga kayo mga nagko-comment ng other side, pero na sa magandang pamamaraan yung pagsasabi. Okay. Ngayon, ang unang-unang topic natin ngayon sa araw na to, gaya ng sinabi ko, babalikan ko ang mga bashers. Hindi yung mga salungat ang opinion sa akin na nagsabi ng mga kanilang mga saloobin. No. No. Pag-usapan natin ang isang tao na blinag ko to, nilive ko to, at siya yung huli kong live ang tungkol sa ahas. So ngayon, pagka-live ko na yon, naging super busy na ako sa trabaho ko, naging dalawa kasi yung role ko. Hindi na lang ako isang assistant director of nursing, nag-role pa ako na infection prevention pagkat umalis ang aming infection prevention nurse. So kinakailangan kong kunin yung responsibility ng infection prevention nurse na yon. Kaya 10 to 12 hours ako nasa trabaho. Pagdating ko ng bahay, pagod na ako. Sa weekend, pumupunta pa ako sa trabaho para lang matapos ko ang mga dapat kong tapusin. So, hinamon ako ni Dongs TV ng debate. Naewan ko kung ano ang ididebate niya sa akin. Anong topic ang ididebate niya sa akin. Bakit hindi ko tinanggap ang kanyang hamon? Dalawang bagay po ang dahilan. Kung bakit hindi ko tinanggap ang hamon ng isang Dongs TV. Una, ako po ay 55 years old na. Yung level ng maturity ko, hindi ko pwedeng isabay sa isang napakagbata na kagaya niya. Ilang taon siya? 24? 26? No? Mas matanda pa yung mga anak ko sa kanya. So, hindi ko papatulan ang ganon. At, isa pa, inisip ko talaga anong topic ang gusto niyang i-debate sa akin. Anong topic? Like, really? What topic? Ano ang topic na i-debate niya sa akin? Yung pagtawag ko sa kanya ng ahas? Yes, ahas naman siya talaga. Bakit? Siya yung gustong sumira sa samahan ng Pugong Biyahero Team. Again, hindi ito tungkol sa Pugong Biyahero Team. Kung hindi, itong taong ito, na instead, na, alam mo yun, yung magpakumbaba na lang, dahil alam naman niya yung ginawa niya, is, tinira pa ako, gusto pa akong tirain. Excuse me, at saka, ang dami din sabi na mataas ang katungkulan niya bilang isang nurse. I don't care. Kahit pa ikaw ang presidente ng presidente, I don't care. Kung ako nasa tama ako. At hindi mo kinakailangan i-depensa yung sarili mo dahil alam mo ang totoo. Alam mo ang totoo. Alam mo kung anong ginawa mo. Tama na yon. It's enough. So, hindi ako makikipag-debate sa isang kagaya mo na obviously nagsisinungaling para dumami ang viewers, dumami yung subscribers. Di ba? Kasi ang dami-dami mong subscribers. You have more than 250,000 subscribers. Pero yung mga views mo, nung ikaw ay, taga-saan ka? Australia? New Zealand? Hindi pa umaabot ng 1,000. Dumami na lang talaga nung sumabit ka ulit kay Pugong Biyahero. Which is, parehas naman tayo, no? Ganon din naman ako Kapag hindi Pugong Biyahero pinag-uusapan ko, wala din naman akong views Hindi naman naabot ng 1,000 Pero ako, ina-acknowledge ko yon, no? Lagi ko yung sinasabi na kung hindi dahil sa Pugong Biyahero Team, walang manonood sa mga videos ko. Meron man, unti lang. Okay. Pangalawa, hindi pwedeng ikaw lang ang nagsasabi ng totoo and then lahat ng members ng Pugong Biyahero Team ay nagsisinungaling. Sinabi nila na may nangyari, sinabi nila na ikaw ang naging dahilan ng kaguluhan. So, yon. Ito, bakit ko na naman nilalabas? Bakit tapos na? That's not the point. That's not the point. The point here is, sa susunod,
Kung alam mong may ginawa ka, huwag mo nang pagtakpan ng sarili mo, huwag ka nang magsinungaling, at huwag mo na akong hamunin. Dahil, kung hahamunin mo ako, siguraduhin mo lang na meron kang sapat na panlaban sa akin. Yung pananakot mo sa akin, pinapakita mo lang na kawalang aral mo. Pag sasampal-sampalin mo ako, ano pa yung sinabi mo? Like, kasi actually, meron pa nga nagsabi sa akin na na ipapapatay mo ako eh. Okay. For what? For what? Honestly, tell me, for what? So, yun ang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko tinanggap ang hamon ng Dongs TV na to sapagkat, again, like I said, para sa akin, is mas matanda pa yung mga anak ko sa kanya. So, hindi magka-level ang aming level of maturity. Probably mas matalino siya sa akin, pero hindi yun ang pinag-usapan natin. No? Amin ko, hindi ako matalino. Ang IQ ko po, average lang. Hindi ako matalino. Yun. So, kung matalino si Dongs TV, yes, matalino siya. Wala po tayong problema doon. So, yun. Pangalawang reason kung bakit hindi ko pinatulan ang Dongs TV na to sa kanyang panghamon sa akin, meron pa akong ikukumpisal. Kung meron pa akong animal, meron akong hayop na kinakatakutan, yun ay ang ahas. Kasi, iba sila kung kumilos. Yung patuklaw nila. I don't like them. Slithering. Yung kanilang slithering on the ground. And ang ahas, bakit natin hinahandlin tulad ang mga traidor sa ahas is kasi ganon ang ginawa ng ahas dun sa Garden of Eden. 'Di ba? Siya yung nagsulsol kay Eva na kumain ng prutas na pinagpapawal. Sino ba ang nagsabi na pagseselosin niya si Pugong Biyahero na isang title ng kanyang video? Anyways, so, yes, takot ako sa ahas. Takot ako sa ahas talaga. So, hindi ako lalapit sa proximity ng ahas. I'm so sorry. Kung minsan, mas gusto ko pang makipaglaban sa tigre kasi harapan yan. Ganun sila. Oh, I like that. Gusto ko yun. Yung pag gusto mo makipag-away sa akin, like, pero yung tahimik, dahan-dahan kang pumapasok, dumadahan ka, then boom, tuklaw. I don't like that. I hate snakes. So, paumanhin, Dongs TV, hindi ko tinanggap ang iyong hamon sapagkat hindi ako matalino. Hindi ko kakayanin ang katalinuhan mo kasi ganito. Kaya hindi ako naging lawyer kasi hindi ko alam maglayar. Alam mo yon, yung hindi ko alam magsinungaling. So, hindi ako magsisinungaling para ipapalusot ang aking kaso. Open, I say what it is. Sinasabi ko kung anong nakita ko, opinion ko kung ano yung narinig ko, at wala akong kasinungalingan. I don't care. Kung papanoorin ako, maraming salamat, magpapasalamat ako. Kung hindi naman ako papanoorin, sigurado ko meron din naman mga 200 siguro na manonood, no? Okay na sa akin yun. Again, pag panonoorin ako at kikita ang ating YouTube channel, ipagpatuloy pa rin natin
ang ating pag-iipon ng pera, at kung may maipon tayo, either ipadala agad natin ito sa Pilipinas bilang pagtulong, or ipunin ulit natin kasi meron na akong iniisip na charity project na gagawin pag health-wise is papayagan tayo ni Lord na makabalik sa Pilipinas sa loob ng ilang buwan. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi ko pinatulan ang hamon sa akin. Ulitin ko po ha. Una, hindi kasi ako matalino. Hindi ko kayang magsinungaling. Pangalawa, takot ako sa ahas. So, kaya, sorry. So, I really apologize. Sorry. Anyways, maraming salamat po. So, hopefully, I'm so excited. Itong aking mga gagawin ng mga videos na tungkol sa mga bashers. At ito nga, ang unang-una ay ang ahas. Abangan ang mga susunod na pakikipag-away. Ay, hindi naman pakikipag-away. Ano lang, hindi naman ako nakikipag-away sa mga bashers. Ano lang, yung sasalubungin ko lang sila. Yun. I'm just meeting them halfway. Kasi, yung sayang naman, no, 'di ba? Kasi yung mga pababash nila, mga pambabash nila na gano'n, sayang naman kung hindi mo salubungin. Sayang naman kung hindi mo sagutin. Sabi ni Gemini, ang isang AI ng aking Samsung. Ano ba yung AI ng aking iPhone? Hindi ko alam kung sino yung anong AI ng aking iPhone. Pero yung AI ng aking Samsung, sabi niya, how to deal with bashers. Sabi, question. Ang sagot niya, wag ko daw silang sagutin. Sorry po. Ako ay pinanganak sa buwan ng February. Alam nyo naman na mga pinapanganak sa buwan ng February. May kulang-kulang. Ako yun. Kaya ngayon, dahil sa mga bashers na yan, bakit ba ako, bukas na lang. Pero ito, sabihin ko na. Bakit ako, lumabas at kakalabanin ko or sasaluhin ko mga bashers? Kasi, gusto ko malaman nyo na isang miyembro ng Pugong Bihero Team mismo ang nag-screenshot ng mga napakasama at hindi katanggap-tanggap na comments ng mga bashers na to. Kaya sabi ko, enough is enough. Sasalubungin ko po ang mga pambabash nyo. Now, I'm the basher of the bashers. Ako na ngayon ang mambabash sa mga basher. Okay. Watch out for my next video. Coming very, very soon. I'm so excited.